This morning, mga kaigsonan, maayong buntag ninyong tanan. This morning, mga kaigsoon, magpadayon ta sa atong The Book of Psalms. And we are in Psalm 44, atong ipadayon ni mga kaigsoon, ang second half. And the title of this message is Israel's Present Grief. Atong gisgutan last ani, ang first part ani, ang ilang past glory. So gibat-bat dito ni David nga ang among forefathers giistoryahan mi unsa ka kanindot ang ilang victory, unya wala nila giangkon ang glory, pero kaning other half mga igsoon giallow sa Ginoo nga ang mga Israelites nangapildi. Nya ato sa ning ma-relate sa atong kinabuhi karon nga bisan ikaw nangalagad ka, tinuod ka nga nagserbisyo sa Ginoo, pero i-allow sa Ginoo nga moagi kag libaong sa kinabuhi para i-check ang imong attitude. Musmile ka pa kaha nga sa dihang nangalagad ka giaway ka. Mo praise the Lord pabakaha ka nga sa dihang nangalagad ka nahutdan kag kwarta. Mo praise the Lord pabakaha kag balik sa dihang gisalikway na ka sa imong family. So muna atong i-relate, i-reflect na to atong kinabuhi ani mga panghitabo diri sa Psalm 44. Let's all stand, mag-ampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us, Lord, with your wisdom and help us, dear God, to be able to relate our life sa mga panghitabo diri sa pulong nga among basahon karon, Lord, so that we could learn also how to respond to the same situation nga naay mga aberya sa kinabuhi nga matuhuan namo nga mga kapildihan apan di ito dunay mga nindot nga nagpahipi nga mga panalangin kung kami dili mo surrender sa paglakaw o pagsubay sa imong gipasubay namo nga dalan. Salamat kay Lord ining opportunity nga makapaminaw na usab mi, and please use me once again, empower me, O God, this morning, and this is for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. This psalm is a heartfelt cry from the nation of Israel during a time of great defeat and crisis. Mahitabo sa atong kinabuhi, doon na po'y mga crisis. Bisan pag nakay kwarta, nagapoy crisis sa relationship. Na-crisis mismo sa atong kinabuhi. Mga igsoon nga bisag ikaw ra usa maglibog ka nganong bugat kay imong kasing-kasing. Usahay makasugatag kapildihan sa kinabuhi mga kaigsuonan. So dunay mga kaguol sa imong kasing-kasing and you don't know what to do. But praise the Lord, naay mga pangitabo sa Bible sama ani mga kaigsuonan na masabtan nato giunsa man sa mga Israelites unsa may ilang attitude sa dihang niabot ni sa ilang kinabuhi. Okay, gibahin ni nato og katulo. Magsugod ta mga igsoon, letter A, their pain. Atong isgutan. Unsa man ang ilang kasakit? Number 1, Israel's physical suffering. So doon na sila mga literal gyud nga na-feel gyud nila ang mga kasakit, mga kaigsunan. And in letter A, they are defeated and plundered by their enemies. They are defeated and plundered by their enemies. Lisod kay naoy nga panahon magud sa una, gubat bagubat unya ilugon ang kanang imo mga kadtangan tanan, lisurag mao gyapon na ron no. Nga magmamantay ka pirmi ba sa imong paglakaw ba kay basig ilugon unsay na nimo kay gubat. Sa ilang panahon ingon ana man. So napildi sila sa gubat, gipanguhaan sila gamit, nabargo mga kaigsunan, amo na, periting sakita ani. In verse number 10 sa chapter 44, ingon sa Bible mga kaigsunan, Thou makest us to turn back from the enemy, and they which hate us spoil for themselves. Giilugan, mura sila gihukasan mga kaigsuonan. So, kung mauni ang mahitabo sa atong kinabuhi, nahilabtan ta physically, unsay naa nato mga igsoon, mukalitlag pangaguba o pangawagtang.
For example, ni kaon na kag restaurant, ya pagkahuman nabilin mo cellphone, pagbalik nimo wa na gyud nakit. Agoy. Nya to pag yun dito imong GCash perti naghanag suod. Agoy. To pag yun dito imong mga bank, mga igsoon nga transaction. Agoy. Unsa man magkabuang ka na o magkabuang ka? Di ka mahimutang, no? Perting paita. Unya, hilakan guna ni mo cellphone, mahibilin lang sa balay. Mura maluya ang imong kinabuhi ba nga, paitay, nabilin ma ko cellphone. Uy. Di ba? Murag ang cellphone pa, part na sa imong kinabuhi. Ito kag simbahan, nabilin ang Bible, sige lang. Share lang ko ha, sa imo ha, kay nabilin akong Bible. Di kayo mag-uol ba? Sa ato pa, dili dahil kayo part ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay lahi man ang imong feelings kung ang cellphone mabilin. Are you listening? Tanawa ra na ato ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Usahay allow na sa Ginoo nga mawagtang kay ang atong heart ba tuan na didto. Para ma-feel nimo mga igsoon. So kani panahon na unsa kay reason nganong gi-allow man sa Ginoo nga sila nagapildi after sa mga kadaugan nga gisgutan sa same chapter. After sa mga kadaugan nga ilang gi-remember, nagatubang sila og defeat. Gikan sa ilang mga kaaway, gihukasan, gikuan sila, gipanghuhaan sila mga gamit. In letter B, they are slaughtered like sheep. Ilalimman ka gipamatay sila nga murag sheep, murag ba ka ng defenseless. Kita ka ng sheep nga kanang ihaw na, murag na gyud kuan la pundok. Oh. Murag sila gipangingon ana ba? Wa sila mahimo. Helpless. Gipampatay sila nga walay kalaban-laban. Mo man pasabot na like sheep. In verse number 11, tanawa kung sa gisulti sa Bible. Thou hast given us like sheep appointed for meat, and has scattered us among the heathen. Sakit na kinabuhi, mga igsoon, gi-allow sa Ginoong nahitabo sa ilaha, nga ang hisgot manunta, wala man sila ni claim sa glory, sa dihang naay victory. Pero nganong naa may mga panahon nga ingon ani nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tao sa Dios. Can we question God? Sa kuan pa na mga kaigsuonan, sa gunsaon pa na nimo imuhang balay, imuha man na, wag gyud dapat manghilabot nimo og magreklamo. Di ba no? Kay kung may tag-iya, bisag unsaon pa na nimo imong loan diha, pakaut nimo kamay mo sa patabunan, unsa man siya oy, ikaut niya patabunan, niya imong swimming pool, ikaw man gisiminto. Gagasto-gasto naman siya. Nya wa man ka nangayo. Usay nagi mga taong hilabtanon ba no? Kita usay hilabtanon kita sa Ginoo unsaon na niya iyang mga creation ba? Apil biyata sa iyang creation. So hilabtanon kita, murag sige tagbuot sige no ba Lord, ayaw na Lord, ayaw nga ni Lord, paita sa dani Lord, sige tagingon na ba? Mausay paagi na jud kas Ginoo mga kasakit sa kinabuhi para makatilaw bitaw ka reklamador kay kahabi. Para makakaton ka. Probably maunay gusto ipa-learn sa Ginoo nila mga kaigsunan. In verse number 22, the Bible says, "Yea, for thy sake are we killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter." Kita mo anang kanang ihawan mga igsoon nga nanay number ang mga nakalinya na ba niya? Nanay tatak bitaw, nanay kanang tag. Say kuan atong ihawon 100 ka buok o asa tong number 1. Unsa kay bation sa number 2? Bito na ba ko? Pait no? Ing ana ilag ni agi sila kinabuhi ingon ana, murami og kanang mga karnero nga naglinya na para ihawon. Nya di na gyud ka pwede mo mubiya sa linya kay numbered naman ka.
Naanay ko na, pangitaon na ka, number 5 na sunod. Asam to pangitaon to number 5? Patay, nanay kay kuan. Nanay kay schedule. Di ba? Ingana ilang gibati, mga igsoon. They are slaughtered like sheep. Letter C, they are sold and scattered among the nations. Balik ko na itong basa, mga igsoon, ng 11. Unya, i-appeal na to ang 12. The Bible says, Thou hast given us like sheep appointed for meat, tanawa sa sunod, and has scattered us among the heathen. Thou sellest thy people for naught, and does not increase thy wealth by thy price. Tanawag unsa ka, mura sila costless ba, mura sila way value. Paita ganang mura gipakawad-an na ka o balor sa kinabuhi bitaw. Sakita ani nga panghitabo sa kinabuhi kung kani kaha mo may tabo sa ato ba, mura na ka o bitaw way kwenta. Okay ba kang dili sa Pilipinas, maybe kuantin ani kanang bisag asang lugar ba? O wa kay kwarta, wa jud kay kwenta. Kaya sa may kwentahon ni mo wa kay kwarta. Di ba? Piha pra kasi mo lakaw. 1, 2, 3. Oh. Katong na mga kwarta mo, ito'y naay kwenta. Kaya may sila kwentahonon. Mo na'y kwart diri, wa na sila'y value. Usahay kita magkwanta mga igsoon, musulti ta, hilom. Nga naman, wa kay kwenta. Kuwan ra ka, bulak-bulak ra ka, paghilom diha, kay wa kay ikabuga. O di ba? No value. Ang imong idea, ang imuhang suggestion, worthless. Kaya katurang mga dunay ikabuga sa kinabuhi, mauray mapuslanon ang ilang suggestion. Maunay usa ka bati kaayo nga kuan kana bitong attitude sa tao. Unya ang mga bata hilo mo kay ang mga tiguwang ra mo imo istorya. Tanawa ra. We can learn from children. Ask their opinion. Hear their words. Hear their ideas. Diba? Mabitan na ato mga young people, ato yun silang gikuro mga kaigsunan because they have bright ideas. Gadi ni mo ma-imagine ba, nahimo ni mga young people, nalabi na dali sa atong simbahan, ato silang gi-encourage nga bata, samtang young people pa ka, millionaire na para sa Ginoo. Dili kay millionaire para sa kalibutan, kay ang young people, ma-millionaire sa kalibutan, mamatay dali. Kay daghan kay bisyo. No, bata pa, daghan nagbisyo, kay daghan man ikagasto. Ingon na, kaysa na millionaire ka, tiguwang na, di na magkaayo ka kakiat. Kay tiguwang naman, haplas manimaho na ang lugar, manimaho na sige, makibaw na nga, nana si sir. Kay nanimaho ng haplas. Wala lami. Pero diri sa simbahan, mga igsoon, nindot kaayo nga ma-challenge na to, samtang bata pa ka, reach your success for the Lord. And you are going to enjoy your life with the Lord. Nindot ang kinabuhi, igsoon, nga mapuslanon ta. Diri ni, naitabo sa ilang kinabuhi, nga di na sila mapuslanon, kung kita pa ni mga kaigsunan, unsa kahay bation na to, nga mura na tagway bili. Mulakaw ta, inota, huy, iswag diha, huy, tabi. Kamantay mo kanang musud o kanang mall baron or unsa diha, naiingnon, good morning sir, napoy yun na, nilabay man ko, murag wa ko kiti. Unya, di ba, naman ay kanang, anak-anak nang, sa mall ba, kanang, anak scanner yun ba? Ang uban dili na i-scan, ang uban pablihan pa bag, ana pa dugit na. Ang uban gipadiretso ra. Asa ka ana? Ang okayon or kanang padiretsoon ra? Naa pa kay good morning.
Di ba? Makuan mo na sila, gitrain mo na sila god nga mangilatis og tao ba? Yung wa jud ka nakilatisi nga Christian ka. Kay muro wa ni bagay sa imong dagway ang pagkakristohanon. Luoy ano? Dapat ang value ni Christ mo'y makita sa kinabuhi sa Christian. Bisan pag di pa takatingog mga kaigsunan, makibaw na sila, you are different. Kay sa lihok pa lang daan. Di ba? Sa dihang ni sulti ka, may bawad yun na Christian ka. Muna'y nakanindot, mga igsoon. So, dirin, na-experience nila, nangalagad sila, nisunod sila, pero naka-experience, gyapon sila defeat. Exciting ni, unsay may tabo sunod. So, that is the physical suffering. O wala ni hunong diha, mga kaigsunan. Tanawa ang number 2. Israel's psychological suffering. Usahay walay kasakit nga matagamtaman sa lawas pero iadri. Diya ang gubat sa utok mga igsoon. Letter A, they feel rejected by God. Psychological. Kini usahay ma-feel nimo nga murag wa na magpanggaa oy. Ni usahay ikaw ray magsungog-sungog sa imong kaugalingon ba nga ni-jump into conclusion ka ba nga, di naman tingali ko ani nila pinanggaw eh. Wala naman ginanagad na ko. Nga naman, self-centered man ka. Pag self-centered ka, mo ginay may tabo. Mo ginay mong bation, mura ka gi-reject sa Ginoo. Mura ka gi-reject sa mga tao. Sila, tungod sa naitabo, nga murag wa na sila labani ba, murag wa na sila giyahi sa gubat. Mura naman ta nag-reject sa Ginoo. Tanawa sa verse number 9. Psalm 44:9. The Bible says, "But thou hast cast off and put us to shame, and goest not forth with our armies." Murag wa na sila gigiyahan, wa na sila gilabanan sa Ginoo. Kay naanad man sila mga kaigsunan nga ang Ginoo mo ingog go, attack, ang Ginoo mo ingog stop, ang Ginoo mo guide nila ba? Naanad sila, ang ilang forefathers, gigiyahan mga igsoon. Sa panahon ni Moses, gigiyahan. Kang Joshua, gigiyahan mga kaigsunan. Kinumdum mo atong gubat igsoon nga si Moses tuara sa ibabos buntod, naggunit sa sungkod. Unya, pagkahuman, wagi pildi. Nagkabugat naman ang kamot. So, gi-assist ang kamot para magpabilin. Ang Ginoo nagkuyog nila. Ugway kapildihan mga igsoon because God was with them. But at this point, ngalong naa may kapildihan. Muna na-feel nila na psychological kanang pain or suffering sa ilang kinabuhi mga igsoon. Naunsa naman nganong nahitabo minis atong kinabuhi. Kabantay mo igsoon, naay panahon katong sa katipunan lang o nga, after sa simba, pag uli nila, ugdaw na ilang bay. Nasunog. Kung sabay bation mo kung ikaw na, basulon ba nimo imong kagalingon nga ganong simba-simba mangud kagud? Or magpabilin gihapon imong worship sa Ginoo? Balay ra man na. Ang importante, nakasimba ko. Ang importante, naka-worship ko sa Ginoo. Kabaong siya mo uli, anak tanan. Nabakatay attitude, anak, mga igsoon? Or mayroon ka nga, may pagwa ko ni simba rong adlaw na. Nawang sa nahitabo. Kung nagbasol ka ba nga, nakaani ka sa simbahan. Di ba? Nakasabot na igsoon? So, inaot pa nga, ipabilin na to ang atong worship. Bisan pa nga naikapildihan nga na-feel na to sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Letter B, they are mocked by their neighbors. Kasuway mo na? Kasuway mo, nga gimak mo sa inyong silingan? Ngawa man ta ka na maak? Nganong namak man ka? 13 to 16. Tanawa ko sa netabo diri. 13 to 16.
The Bible says, Thou makest us a reproach to our neighbors, a scorn and a derision to them that are round about us. Nahitabo mga kaigsunan nga ang mga silingan mura na og kanang lain nagtaras sa ilaha. Tanawa sa gisulti sa 14. Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people. Mura nag-byword, mura nagkanang murag trend ba nga pagkana nga makitaan gani sila, it's a sign of defeat. Murag ingon ana ba? Murag gihambing sila anang bati nga kapildihan ba, defeat. Ingon ana. So paita. O pareha na ba ato ini wala ganaha ka maliwat ka ni kuan o by word. O pag tinapulan gyud tanawa to ang mga mahimo kang bad example ba? Muna, lingo-lingo ang mga tao pag makita sa mga Israelites. Gi-allow si Ginoong naitabo silang kinabuhi. 15, my confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me. Grabe na kaulaw. In verse number 16, for the voice of him that reproacheth and blasphemeth by reason of the enemy and avenger. Wa na sila laing madunggan mga kaigsunan, kundili wa na kadaot na lang yun ni sa ilahang kanang pagbati nila ba. Wa na mo ipaglaom. Kung nakasuway na ka mga igsoon nga, piliting paningkamot ni mo niya, ay paningkamot, wa na kay paglaom. Yung ba, dahil mga tao nga kusog ka, ayaw mo pin down, bitaw ni mo nga, yung naman ka diri. Di man ka mapuslan diri. Sakit na paminahon ay. Mabita na nga, kita bitaw, ato maning choices. Choice man ni nato mga igsoon to be with people who are positive para matakdan ta. Dili ka magkuyog ato mga tao nga ang makita ra sa imuha negative ra. Di ba? Ayog jud sugot mga igsoon nga i-determine ka sa mga tao kung unsa ka. Gipalit na ko kasi Ginoo sa biligod. Mo na kapag kadungog ka nga naay mo, humiliate nimo, unya ang gisulti diri reproach o. Musulti og di maayo ba? Ayog itugot nga kanang lamuyon na sa imo kasing-kasing niya pagka man magilak-hilak din ka from within. Mag-imot-imot din ka mga kaigsunan niya. Timingan ra ba ang yawa maikaayo patingugan ni kasi mo silingan og tukar diha mga kaigsunan nga naawa ra gud. Di ba na mga tukar ron nga sungugon ng imo kasakit? Allah, paslaki na nimong dunggan niya. Gusto ipaslak ni mo kaysa ay paminaw na. Na, basa sa pulong sa Ginoo. Kaysa, tanawa lagi, palit itong tanduway ni. Palit itong kulapo. Nagtuo ka mawai mo problema na. Balik kas kalibutan noon. Kung kamo, manginumay mo sa una, hinaot pa kanhi na kanhi. No, dili na karon. Kung dili sa una rana, wala na lay labot karon. Touch not, taste not na, handle not. Mo na. Bahala na kung ang kinabuhi na to, murag gipuga mga kaigsunan. Murag gitupsan sa sitwasyon. Ayaw jud guna-una nga ilabay ka. Tuguti nga usay pugantas Ginoo. But never think that God will throw you away. Pasagdi lang kung saan tas Ginoo mga kaigsunan. Basta rest assured, He will never forsake us. Amen. He will never throw us away. Gikuptan na tas Ginoo. So naay kasakit sa kinabuhi, let it be. Sila gipaagi sila kasakit mga kaigsunan, pero wa gid sila nilugak sa Ginoo. Unya ato ta sa letter B. Letter B. Their perplexity. Ang ilang confusion, naglibog sila mga kaigsunan. Saan naman
The psalmist feels that they are innocent despite their suffering. Bisan patuod mga kaigsunan nga grabe kaayo ang mga kasakit nga niagi sa ilang kinabuhi, pero nagpabilin gyapon sila nga nagtarong magyud ta eh. So priting libugan nila mga igsoon nagtarong magyud ta, pero naaman lahi man ang panghitabo sa atong palibot. So in Psalm 44:17 to 22, basahon na to mga kaigsunan, the Bible says, All this is come upon us, yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant. Wa man mi nagpabadlong, Lord, wa man mi ning lihis sa atong sabot. Pero unsay giingon nila? All this is come upon us. Tanan nga kasakit ni abot man ni nato. Namo, Lord, ngano ni naabot man ni namo, pero wa mi nakalimot nimo. Wa mi nag-deal falsely sa atong kasabutan. Verse 18, our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way. Nasiguro gyud nila mga wa man mi ni backslide. Nakita ninyo na isuon karong panahon na naay mga Kristohanon nga faithful kaayo ba nga nagbasa sa Bible, nagtuman, nagdiscipleship, pero wa gyud ni abot nga panalangin. Posible man na mahitabo? Yes. What will you do? Nindot ni nga instruction mga igsoon. Keep the faith. Keep the faith. Kada kung ni-agree ka nga ang Ginoo mo'y tag-iya nimo. Padayon lang. In verse number 19, though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death. 20, if we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange God, Lord, kung nahitabo ni siya. Ingon sila sa verse number 21, shall not God search this out? For He knoweth the secret of our heart. Lord, please let us know. Kaya di sila gusto nga masukwahi ang ilahang lihok sa kabubuton sa Ginoo. Nindutaan ni mga igsoon nga klase nga attitude. Kaya bang medyo murag bati magyud ang dagan sa kinabuhi. Lord, palihog, Lord. Let us know. Kung naka-worship nami sa kaaway, kung nakasunod nami sa daan nga gihimo sa kaaway para malihis ang among kinabuhi diha sa imong kabubuton, Lord, please. Let us know. O na ba tayo mga pag-ampoy ng unana? O nagsige na tagbasul-basul mga kaigsunan. Kunya mapasangilan ba yung nato, no? Ang kaning bulhaton sa Ginoo. Narawan, kalisod na ta. Kaya nga, no? Imbis manginabuhi ta na ning bata. Kas kay oras diha. Kung pinagod ka oras na itong spend sa church, huwag mo sayangin sa iyong oras na mo diri. But in the book of Acts, where the Christians are prosperous, they meet in the church daily. Unya, according to the Bible, mga kaigsunan, wa gyoy pobre sa ilang pundok. Walay pobre. O karon, tihik kayo ang mga Kristohanon sa oras nga ilang ihatag sa Ginoo. Unsay nahitabo majority of the believers today? Pobre. Unsa may difference sa mga Christians before and today? Before, they have so much time for God. Now, they don't have time for the Lord. Kung makahatag magig panahon sa Ginoo, murag nakautag kabubuton ng Ginoo. Piting sayo pa sa utok sa mga Kristohanon karon. And that is why, mga kaigsunan, the blessing cannot come to us. Kay bisag ang panalangin, mahadlok, maanha sa imong kamot. Kay unsaon ka nimo siya. Nabiya na ikuan, nanay, kanang naanay utok ang blessing mga igsoon, kay maduan na gunas Ginoo. Di ba, nanay pagbati, ang blessing. So, hastang blessing, mahadlok mo, anha sa imong kamot, kay ngano, basig, unyag,
pasipad-an nimo ang panalangin. Pero sakto atong kasing-kasing, mga kaigsunan, ang panalangin ay ganahan kay mo puyo sa imong kinabuhi. Di siya ganahan mo biya. Kaya naman, kay baw siya nga maampingan siya. Kay baw siya nga di siya mapasipad-an. Kay baw siya nga di siya maadtos kamot tulisan. No? Kay ikaw, nakita niya nga ikaw, worshipper ka. Nag-ilak ka sa Ginoo. Mao na nga sa verse number 22, mga igsoon, ingon diri, "Yea, for thy sake are we killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter." Nakita na nila mga kaigsuonan, pero ang ilang ampo sa Ginoo, "Lord, search us out." Do ingon ani ang dagan sa imong kinabuhi, we know that we did not forsake you. We know that we are following your will. Nagsunod yun, mi Lord. Mao na nga sila, kampante kay sila, bisag naay problema, naitabo sa ilang kinabuhi, mga igsoon, kasakit, na? Physically and psychologically. Pero, assured kay sila ba nga, nikip yun sila sa covenant. Mao na nga, wag yun sila inilugak yun, padayon na yun ta. Kaya, og sa karon pang panahon na ba, lisuras kinabuhi. Wa na tay pamahaw, wa pa tay paniudtuhon. Ambot lang kang nabatay panihapunon, ani, pero mga anak, mga lagad tas Ginoo. Kay assured kay ko nga nagsunod gyud tas Ginoo gyud. Ninduta ano eh. Di ba? Nagsunod naman ta sa Bible, wa man tay gisupak ani mga anak. Paduol lang gyud tas Ginoo. Di kay mingon ba nga tanan ni. Sa basa tag Bible nyo, wala tay panihapon ani. Wa tay piniudto. Sa ni panganon ta ni papel. Kawa na, ikaw na inilugak mga igsoon sa imong pagtuos Ginoo. Despite their hardships, Israel remains loyal to God, appealing to His covenant promises. Nagpabilin sila. Kaya ang Ginoo naman siya, when you do this, when you obey me, I will bless you. So nagpabilin sila, nakatutok sila diha sa kasabutan nila sa Ginoo mga igsoon. So though naay ka ng mga kasakit, pero nagtutok sila sa promise sa Ginoo, medyo na-confuse sila anang dapita. Pero wag yun sila ni buhi sa ilang pagtuo sa Ginoo. Letter C, their petition. Tanawa ang ilang petition mga igsoon sa Ginoo. The psalmist calls upon God to redeem His people. Wa sila laing gisampit nga tao nga para i-redeem ang iyang mga katawhan, mga igsoon. Ang Ginoo ra gihapon ang iyang gisigig tawag, Lord, redeem my people. Tabangi ang ako mga katawhan. In Psalm 44:23 to 26, tanawag unsay giingon diri ni David. Ingon sa verse number 23, "Awake, why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off forever." Tagain lamig kapahulayan sa among kasakit karon, Lord. 24, "Wherefore hidest thou thy face and forgettest our affliction and our oppression? For our soul is bowed down to the dust. Our belly cleaveth unto the earth." Tanawa sa iyang gingon sa 26, "Arise for our help and redeem us for thy mercy's sake." Induto ay. Why surindiray? Grabe nga kasakit na agian nila mga igsoon. Pero ang ilang gihapong gilauman ang Ginoo. Kita, muhunong ba taglaom sa Ginoo? Muhunong ba ta mga kaigsunan og tawag sa Ginoo nga kaning ikaw ra gyud mo'y makaluwas na mo, Lord? Ikaw ra gyud gihapon ang among saligan bisan pa og grabe na ni nga kasakit na itabo sa among kinabuhi. Bisag wa may kakita og ayuda sa kanang kinabuhi namo sa dihang nagpaduol minimo, pero Lord, ikaw ra gyud gihapon. Di gyud mi modagan na ng ayuda sa gobyerno. Anha ra gyud gihapon minimo. Surrender naman na. Kung adto na ka sa ayuda sa tao, ning surrender na ka sa Ginoo. Kaya ang mga tao, mga kaigsunan nga, ni surrender na kapag tuos Ginoo ba? Tuan na ka dito nagyampungad
kung unsay mahatag sa tawo nimo, bisag unsa pa pagkagtudlo sa paghawa sa kalisod, di gyud ka kasabot. Pero kung nagpaabot ka sa rescue sa Ginoo, mga kaigsunan, ikaw ang tao nga dali ra kay tudluan sa panahon na sa paghawa na sa kalisod. O karon gigiyahan na ta sa Ginoo. Kanindot sa system, uy. Pero pag-post nako sa katong nakasuod na ba sa atong GC, igo ra man gisin, ang uban pakita. Wa man na interest. Usaray, si Yunes ray niingon nako nga, love, salamat kay ito ang imong gi-post, love. Na-foresee na nako ang padulngan ba nga pwede di ay ni. O kumusta mo uban, nakakita mo ato? Nya dili lagi mo excited. Wala ninyo nakuan ba nga pwede di ay ko ma-millionaire in 6 months ani. Nya doable biya kayo mangita ra kag tulo ka gold good. Wa mo na excited. Kaya bang na-feel nimo ang kalisod sa kinabuhi ba? Na-feel ba ninyo? Na-feel ninyo kalisod sa kinabuhi? When you go home, when you look at your account, no, imong nabo may account sa bangko. Account mo yun ninyo. Account. Account. Tanaw ka sa imong anak, sa kay ugma niya akong anak, no? Yung tanaw ka sa imong anak niya, tanaw ka sa imong bulsa ba? Unsa kay future ani akong anak, ani akong gikuptan ron? Una gipakita mo. Kita mo future sa imong anak ato. 6 months pa lang, 3M na. Daghan kay kang mapalit. Nya biday ka nga, kung makakita ta gold. Nya diha sa imong panginabuhian ron, na gold diha. Asa mo kay ihatod ana? In 6 months. Within 6 months. Asa mo kay ihatod ana? Kani. Na ipaglaom. The system says you could earn 3 million. Napagutoy pa kapin ko, 3 million kapin man to. Di ba? Pwede ka ihatod sa system ana nga status sa kinabuhi. Ug di na bakak. Tinuod na. Unsa imong gibati? Unsa karon imong mga plano sa kinabuhi? Magpuyo ka na ba gihapon o maghinuktok? Suro sa kinabuhi. Naanak kay sistema. System lagi imong gipalit. Uli na mong tanaw ka sa imong produkto sa o ka ni pag-dispose mo. Sao na problema kag disposal sa imong produkto. Ako bitaw ginas Yunes. Ako play ingnon anak nga unsa or pag-dispose mo. Monuroy jud ko kape. Tilawin nyo tanan mo uli ka wa nay product. Maguna-una pa ka diha na maligya tag system. Mag-recruit na ta. No, maligya na tag sistema. Di kay sika problema unsa paghurot sa product. Kamo kung namay kauban sa kinabuhi, magproblema sa mo ng product, ipanghatag na sa imong silingan. Para anay makitaan. Sultihan mo, sige mo kawuri anang negative side. Do more. Wala na prinsipyo mga igsoon, na mahal na palitono, nang mahal. Kasi buhaton nimo, di ba? Buhaton nimo, ato sa ni islas, kay lisod na kay kinabuhi ron. Backward man na. Ano islas man nimo? Do more. Pabili na diha kay na yusto naman na nato, ato naman nang gi-enjoy naman na nato kano ato man hunungon, atong punan atong inputs. Dili ang imo hangayng putlan, imong punan ang imong effort para imong mga anak magkaunaw na ba grabe nig fighting spirit si papa, ako ni kopyahon. Di kay ikaw pa may mas imong ingos mga anak, di sa ta mag-rice ron ha. Orang anak kay rice ang gitangtang. Kaysa mga anak wa sa tay sudan ron puro sa ta rice ha. Mga anak magsilastas budget ron. Kausara ta mo kaon sa usa ka adlaw. O di ba na yusto na mo katulo? Pamahaw paniudto panihapon mga anak mag-spiritual sa taron. Fasting ta.
Ba't di agreso ni mo tungod kay way budget na spiritual kag kalit? Niya may tayo nag-fasting mo, niya nagbasa mo Bible. Ni skip ra mo kaon. Niya way basa-basa Bible. Gatipid ra mo, wa mo na spiritual. Paita ninyo. Kaya tinuod nga na spiritual. Nga naa diha ang kanon, na diha ang mga kuan, pero di ta magpatintal anak mga anak. Mag-fasting sa taron. Mo na klarong fasting. Pero ga-fast mo tungkol kay absent ang pagkaon. Napugos ba? Di na spiritual It doesn't add your maturity in spirit. That is also part of carnality. Muna mo gibunalan sa Ginoo bagay way pagkaon. Unya inyo na lang gi-divert into spirituality kintahay. Ay ilara inyo mga anak. Amen? You know, kaya mo say problema ninyo, you are not willing to get out kung asa ka na yustog tuyok para mabuhi ka. That is lack of faith. Get out of your comfort zone. Learn something new. You're a new creature. Expect new things. Mga igsoon, so that you could enjoy your new life. Amen? Ako, excited kayo ko ng mga new things. Excited kayo ko. Unsa ka, tas ginuoro, no? Niman ka na. Never stop dreaming. Kaya naitig fulfill sa imong dream. Never stop dreaming, no? Never stop desiring, and never stop delighting. Because naitig tuman sa imong desire. Kanindot, anak. Ipaagi kang lisod, enjoy it. With the Lord. Ay sige, complain. Di ba? O saan, confused ta. Praise the Lord, manta ko, pero nga naman ang atong panalangin, gifreeze man ni Lord. Man ni abot. Sige lang. O, kapila, nahitabo, mga igsoon, nga ni tithes ka, o niya, way balik. Nga, nag-tithes gyapon ka. Nga, wag gyapon ni balik. Nga, nihunong na lang ka. Kay bawang Ginoo, nga na'y utlana ng imong pagtuo. Ginoo, pa ilaro nimo. Naghuwat ang Ginoo ba nga sa dihang niuli ka sa tithes, wa ka nag-expect og balik. Gisayop nimo pagsabot iyang pulong. Gipramisan ka sa Ginoo nga iya kang bubuan. Pero ang gusto makita sa Ginoo sa imong kasing-kasing that you are returning it willingly. Cheerfully. Honestly. Mo to gihuwat sa Ginoo nimo. Pero ang imo is ang motive nimo sayop man kay the reason nga niuli ka para ka mabubuan. Sayop imong motive. Mo nang wa gyud balik. Kabantay mo sa inyong tithes nalansang mga igsoon sa numero. Dapat ga-increase na. Ga-increase. Hantod maka-tithes na ka igsoon og 100,000, 200,000. No, na-imagine ninyo maka-tithes mo ana 500,000. O pila day imong gi-income di ay? 5M. Di ba? So ang imong offering 1.5 million na. Kay kung na-cut-on ka nga unsa imong tithes mo, imong offering mo, imong faith promise. So ang Ginoo po tanaw na tubig. Grabing bali. Pagbalis Ginoo ba? Makauli pa ba ka? Di ba? O hagita kung Ginoo gud. Mao man na iyang hagit nimo. Prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven. Ang diniman ka na. So, do not underestimate our God. Though naa ka sa kalisod karon, but do not underestimate Him. He has no problem. The problem is always upon us. Learn God's ways and keep on believing. Keep on believing. Do not quit. Keep on believing. All right? Every head bow. Every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord.
sa mga panghitabo sa kinabuhi nila ni David. Doon naa sila sa mga difficulties in life, pero wala nila gitanaw, Lord, nga kapildihan to. Doon naa sila sa kalibog. Naglibog sila kay wag sila ni hunong og sunod sa imuhang instruction, pero nahitabog yun sa ilang kinabuhi nga napildi sila. Ug maupod na'y usahay na itabo sa among kinabuhi nga in the middle of our service to you, O Lord, naagihapon ang mga kapildihan sa among kinabuhi. But help us nga dili namo ihunong ang among pagpangalagad nimo, Lord. But rather help us nga among increase ang among eagerness to serve you. Because truly, ikaw dili gyud ka mao mohikaw ug unsay angay para namo, Lord, kung insakto lang gyud ang among kasing-kasing. So please help us to keep on believing in you and serving you with all our hearts, our soul, and might. And thank you, Lord, for the instruction this morning nga among nadawatan. And I pray, dear God, that you will help us to remember it. Especially kung maabot ang panahon, Lord, nga naay murag paminaw na mo nga kapildihan sa kinabuhi. Help us to keep on and to keep on believing in you. Salamat, Lord, once again. And please bless us as we pray together this morning. Bless your people, dear God, with that kind of faith that never wavered. Tabangi, Lord, ang matag-usa nga ma-unite ang among pagtuo today. And once again, thank you so much. And all the glory, we give it back to you, O Lord, in Jesus' name. Amen.